Mga hinigugma kong mga kababayan, maupay naudo. Pagpasensya na po yung aming pinagpuyatan ni Mel Sarmiento sa susunod kong sasabihin. Kung tama po, dahil kay Mel Sarmiento to, kung mali, ako lang ho may kasalanan. Ha mga hinugma ko nga mga samarnon, damo nga salamat, hapadayo nga pakipitad, hamatadong nadalan. Hikamo ang akong kusog, hikamo ang akong boss, hikamo lagahipon, ang nagbubuhat han pagbag-o. Baka pag nakabalik ko dito, gagawin na namin kantayan. Ngayong umaga po, nagtitipon tayo upang ipagdiwang ang 50 founding anniversary ng Eastern Samar. Tunay po makasaysayan, hindi lang ang araw na ito, kundi pati na rin ang mismo niyong lalawigan. Noong taong 1521 sa isla ng Homonhon, unang tumapak sa lupay ng Pilipinas sa mananakop na si Ferdinand Magellan o nagtangka manakop na Ferdinand Magellan. Ayon nga sa salaysay ng kasamahan ni Magellan sa paglalakbay na si Antonio Pigafetta, nang matanaw niya ang isla ng Homonhon, ang sabi niya, and I quote, "We found two fountains of very clear water. We called it the waters of good signs," close quote. Ito daw ay dahil sa lalawigan ninyong bukal ng kagandahan ng yamang dagat, ang yamat at yamang kalikasan. At totoo po, hanggang ngayon, sa kabila ng hinarap ng mga pagsubok, sa sama-sama natin pagbagtas sa daang matuwid, talagang napakaraming good signs sa makikita natin dito sa inyo sa Eastern Samar at sa kabuuang Samar Island. Kanina lang po, nagkaroon tayo ng aerial inspection sa ilang bahagi ng ipinatatayo nating Samar Road Rehabilitation Project na target nating makumpleto sa Mayo ng taong 2016. Ang inilaang pondo po dito nasa 8.165 billion pesos. Layo nating palawakin at paunlarin ang 222.23 kilometro ng Right Taft Borongan Giwan Road. Kasama rin dito ang pagsasayos ng 39 na tulay at pagpapatayo ng 22 bagong tulay, pati na ang kakibat na slope protection, drainage structures at installation ng road safety measures. Alam po nyo, nung nire-review natin yung datos, 222 kilometers. Naalala ko lang po, mula ho sa Maynila, sa Monumento ni Rizal, papunta ng Baguio, 250 kilometers po yun. Sa yung 222 na dagdag, medyo halos kapantay na po na nagpatay tayo ng ganong kahabang karsada. Talagang masigasigo ang inyong mga opisyal, lalong-lalo na si Bene Bardone at ngayon lalo pa si Mel Sarmiento. Siyempre ating mga punong lalawigan na hindi rin nagkukulang. Kaya pag napapakinggan sila para tayo may chorus na pinapakinggan, kapag nagkakaisa, napapabilis ang kailangan gawin. Yung pong bahagi ng kalsada mula right hanggang Taft ang makokongkreto sa Samar at Eastern Samar. Mapapadali po nito ang pagbiyahe ng mga produkto at serbisyo sa pagitan ng dalawang probinsya. Iyon naman pong kalsada mula Taft hanggang Giwan. Ngayon po ay nag-iisang daan papunta sa inyong 13 komunidad sa baybayin ay tiyak pong magpapaunlad ng inyong lokal na komersyo at turismo. Ngayon din, ang biyahe sa pagitan ng Tacloban at Borongan, mapapabilis natin mula 4 na oras patungong 3 oras. Ini-inspeksyon din natin ang ipinapagawang Junction, Taft, Oras, San Policarpio, Arteche, Lapinig Road na napaglaanan naman ng mahigit 756 milyong piso. Ayon po sa DPWH, 95% complete na ang pagsasakongkreto ng kalsada at target nating matapos sa darating na Disyembre. Sa Hunyo naman ng susunod na taon, matatapos na ang pag-aaspalto sa kalsadang ito at ganap ng mapapakinabangan. Tingnan naman natin ang datos para sa buong Samar Island. Pagdating sa programang pang-infrastruktura, ang suma total na nailaang pondo ng nakarang administrasyon sa inyong isla mula taong 2006 hanggang 2010, nasa 10.1 billion pesos. Sa atin naman po sa daang matuwid, mula 2011 hanggang sa petsang kasalukuyan, halos na doble na ito sa 19.2 billion pesos.
Siyempre po, yung 2016 na budget, nasa Kongreso at sa siga-siga ng inyong mga representante, palagay ko po talagang malalampasan natin yung dobleng nagawa nung nauna sa atin. Mga boss, sa pagkokonekta natin sa inyong rural at urban areas, hindi lang natin napaparangkada ang lokal na komersyo at ekonomiya, napapabilis din natin ang paghahatid ng benepisyo sa ating mga boss. Tulad na lang ng mga serbisyong panlipunan at gayon din ng ayuda tuwing humaharap tayo sa sakuna. Patunay lang po ito na sa pagsulong ng daang matuwid, talagang walang maiiwan. Pagdating naman sa kalusugan, kanina lang sa pangunguna ng ating Department of Health, nagkaroon tayo ng ceremonial turnover ng ilang set ng health apparatus para sa mga lalawigan ng isla ng Samar. Kasama po sa ito ang nakita niyo mga blood pressure apparatus, glucometer sets at weighing scale. Kanina po nakita niyo, tinesting ko yung weighing scale dahil ang tatakbo detector. Tanda ko, sikat na brand po yan. Hindi ho never heard na brand yung kinukuha natin pero yung presyo ng very heard. Di ba? Ngayon, para sigurado ko lang, alam mo kasi yung timbang ng aking kanang kamay na si Jun Delantar, si Atty. Delantar na nawawala, mukhang tinutuloy pa yata niya yung kanyang diet. Pero mukha hong tama itong scale dahil nasukat ko siya last week sa kasiguran. Okay. Ayan na, kita na. Maluwang na po yung kanyang t-shirt ngayon, hindi katulad nung nasa kasiguran kami. Tuloy-tuloy lang po ang pagkayod natin upang makamit ang layuning kalusugang pangkalahatan. Batid din po natin pagnyunyog ang pangunahing industriya sa inyong lalawigan. Pero hindi po nasasagad ang kita dito. Problema ko kasi tila kakaunti ang ating processing plant para sa paggawa ng produkto mula sa nyog at ito po yata'y natutukoy lamang sa coconut oil, sa copra. Alam po, ba't palagi ko, alam naman po nyo, yung nyog, ultimo yung bunot na pinanggagalingan ng tinatawag na coco coir. May factory na yata dito ngayon, no coco coir. Meron yung coco sugar. Marami yung iba't ibang produkto. Okay. Ngayon po, sa panguna po ni Dr. Justino Arboleda ng Bicol State University, may pinundahan tayong proyekto upang tugunan ang tanong na paano ba natin palalawakin ang kita sa pagnyunyog. Ang maganda ho rito, matapos doon sa kanilang proposal, pag naitayo itong pabrika, matapos ng 3 taon ng implementasyon, kaya na raw natin mabawi ang pinuhunan ng gobyerno. Kapag nga po napatunayan natin itong proyektong panukalang to ay talagang kagana-gana sa ating mga kababayan nagdunyog, no? Yung pondo mismo, mga anak para ma-replicate at mapunta sa ating magsasaka upang tulungan silang masagad ang kanilang kita. Humihingi po ako sa inyo ng paumanhin dahil sa hindi po inaasahang pagkadali nito. Akala po kasi ni Dr. Arboleda nung itinatayo itong proyektong to ay napondohan ng DAP at dahil nga po ipinahinto ang mga programa sa ilalim ng DAP, inisip din niyang itigil ang implementasyon ng proyekto. Pero nung nagkaroon ng kaliwanagan, asahan po ninyong papaspasin natin itong upang sa lalong madaling panahon ay makapaghatid ng benepisyo sa ating mga magsasaka. Ulitin ko lang po, no? Yung proyekto, may panibagong factory, lahat ng produkto galing sa nyog na hindi yung oil lang. No? O maliban sa copra o sa oil, yun ang kukunin itong pabrikang to. At ang kinaganda nga ho, no? Patakbuhin na maayos, 3 taon, bawi yung kapital pwedeng ilipat sa susunod na samahan na magnyunyog. Parami itong mga factory ito. Malinaw po, itong mga ipinapagawa natin proyekto at paghahatid ng serbisyo ay hindi lang para masabing may nagawa tayo. Maigting itong pinag-aralan upang tugunan ang mga pangangailangan ng ating mga komunidad. Ang pangunahing layo natin sa daang matuwid, bigyan lakas at pagkakataon ang ating mga boss upang sumulong sa landas ng pag-asenso. Talaga nga pong napakaswerte ng Samar Island at meron tayong mga lingkod bayan tulad ni DILG Secretary Mel Sarmiento, Congressman Ben Bardone, si Giwan Mayor Shin Gonzales, at marami pang iba. Si Secretary Mel po, alam nyo naman ang karanasan ng tagumpay sa Kongreso. Bukod dito, hanga ako sa pagtanggap at pagharap niya sa hamong maging bagong hepe natin sa DILG. Kahit sa sasaglit na lamang ang kanyang magiging termino. Isipin po nyo, no? Palagay ko, sigurado naman sa re-election si Kuya Mel. Pero pinagpalit niya yung sigurado doon at pagkatapos po ng ilang buwan maglingkod sa DILG, para ma-etsapuera na siya.
Dahil hindi ho si Mel pang sarili lang ang iniisip, pero ano ba ang makakatulong sa bansa. Yan ho ang mga lideratong kasama natin sa ating partido na sakripisyo dahil importante ang iba o ang kapwa kaysa sa sarili. Nakita naman natin nung kakatapos lang ng Bagyong Lando, talagang nagpamalas siya ng tatag at kahandaan sa pagharap ng ating bansa dito. Si Congressman Bene Bardone naman, talagang subok na rin sa larangan ng paglilingkod bayan. Sa kabila ng ilang kritikong ginawa ng trabaho ang pambabatikos, lalo po sa atin, hindi siya natitinag sa halip, lalo pang tumitindig para maging boses ng katwiran at katotohanan. Sipin po niyo, no? Meron nung sa Germany nung araw, ang ngalan ay Goebbels. No? Siya yung propaganda minister ni Hitler. Sa kanya rin sinasabi nagsimula yung paniniwala na yung kasinungalingan, ulit-ulitin mo, nagiging parang tunog katotohanan. Okay. Ngayon, pag pinabayaan natin yung puro sinungaling lang ang napapakinggan, baka may maniwala. Si Ben, sinisigurado na talagang balansado yung lumalabas para talaga makita ng taong bayan, no? Kung ano o kung nasan ang totoo. At doon po, maraming salamat sa iyo, Ben. Siyempre, yung mga ginawa ng hanap buhay, yung pagiging kritiko at pagsisinungaling, no, pag may kumontra sa kanila, ibabaling naman yung atensyon doon sa kumukontra. So ang punto dito, swerte na naman tayo sa Samar. May mga taong handa talagang tunay na manindigan para sa kapakanan ng lahat. Si Shane Gonzales naman sa Giwan, naalala ko po, nung panahong humagupit o kakahugupit ng Bagyong Yolanda, yung una kong pagkakilala sa kanya, humarap sa akin, nakabalot ng bandage yung kanyang kamay. Dahil talaga nagkaroon po siya ng injury nung pagtutulong sa kanyang mga kababayan para mailikas doon sa storm surge. Pero siya po, hindi tumiklob sa pagsubok. Pagkus, nanguna pa sa paglikas ng kanyang mga nasasakupan. Imbis na magreklamo at magsalita na lang sa mga kakulangan, pinili niyang ilayo sa peligro ng storm surge ang ating mga kababayan. At hindi lang po yun. Napakadali po niyang katrabaho dahil sa kanyang masusing koordinasyon sa pambansang pamahalaan, mabilis nating naibangon ang Giwan. Siyempre po, sa lahat ng boss nating Samarnon na talaga namang huwaran na katatagan at ipinapakita ang halaga ng pakikiambag at pakipagtulungan sa kapwa, sa komunidad at sa pamahalaan, maraming salamat po sa inyong lahat. Kita naman po ninyo, hindi tayo nagpapakawat tamad na nag-aabang lang na malalaglag na bunga sa ilalim ng puno. Sa halip, sama-sama tayong kumakayod para mapitas ang mga tagumpay para sa lahat, lalo na sa mas nangangailangan. Sa kabataang nabibigyan ng pagkakataong makapag-aral at makapagtapos sa pangunguna ng DepEd, CHED at TESTA, sa mga karaniwang Pilipinong gumiginhawa ang trabaho dahil sa isinasaayos nating mga kalsada, sa mga pamilyang natatanglawan na ng pag-asang umahon sa kahirapan at umasenso dahil sa binibisyong atid ng Pantawid Pamilya. Sa bawat boss nating napagbuksan ng pinto ng pagkakataon upang iangat ang sarili, kapwa, pamilya o bansa at sinasagad ang mga oportunidad ito. Kayo po ang gumawa ng lahat ng ito. Kayo pa rin ang gumagawa ng pagbabago. Ito naman po ang tanong ngayon. Sa susunod na taon, saan natin nais dalhin ang ating bansa? Itutuloy ba natin ang pagtahak sa daang matuwid, marangal at maunlad? O ililis ba tayo at babalik sa landas ng marumi, masalimuot at makasarili? Idagdag na rin ho natin, ikakabig ba natin ang bayan tungo sa landas ng baka? Baka tuwid, baka marunong, baka may mapapala tayo. Mga boss, sa darating na taon, nasa kamay muli ng bawat Pilipino ang kapalaran ng ating bansa. Kayo na po mismo ang nakakaranas sa positibong pagbabagong nasimulan natin nitong nakaraang mahigit 5 taon. Kayo rin ang magsisigurong magtutuloy ang lahat ng ito. Malinaw po ang direksyon tahak natin sa mga susunod pang taon. Isulong, ipaglaban at ipaarangkada pa ang daang matuwid. Meron naman ako pinag-practice ang konti dito. No? Pero bago ko pasukan yan, no? Gusto ko lang bigyan ng diinan. Yung karsada po nyo, binanggit sa atin kanina na panahon pa ho ng aking ina na inumpisan itong mga circumferential na buksan. At sabi kanina, tila napabayaan. Nabuo na ho natin ngayon, no? or malapit na natin matapos lahat, no? Noong itong circumferential road at mga major infrastructure.
Siyempre, nagkaroon tayo ng mga katulong at kagapay dito tulad ng Millennium Challenge Corporation na sa maayos silang patakbo. Ang balita ko ho ay natuwa, kaya malamang magkakaroon pa tayo ng panibagong ayuda mula sa Millennium Challenge Corporation. Ngayon, kung di naman ho mapunta sa Samar yun, mapunta sa ibang lugar, no, baka ho halos tapos na kayo. No? Ngayon, no, yung gusto ko rin nung magkaroon ng konti reaction. Alam niyo, may mga katunggali tayo sa larangan ng politika. Tinatawag ho kong manhid. Wala raw akong puso. No? Matanong ko lang ho kayo. Ano ho ba mas mahalaga? No? Pag may nangyari sa kuna, tatakbo ko sa isang lugar, may ayakapin ako, may litrato akong paluha-luha. Or dumating ako sa lugar, magpakatatag ako para naman may sasandalan yung ating kababayan na talagang hinagupit. At sa pagkarating ho, hindi para sabihin ganyan pala problema nyo. Pagkarating, sabihin ito solusyon sa mga problema ang hinaharap nyo. Hindi, sino kaya ang mas may malasakit sa ganung paraan? So mga kapatid, no, talaga naman po kanina sa pag-iikot natin, napakarami yung nyog. No? Napakarami rin hong ibang punong kahoy. Marami pa hong alam yung mga ibang proyektong ginawa dito tulad ng National Greening, pati yung mga programa ng agriculture. Napansin ko lang po, no? Talagang dikit-dikit halos yung puno ng nyog at saka talagang lahat ng pwede tamnan ng nyog, natamnan na. Okay. So, napansin ko, walang yung mga tinatawag natin farm-to-market road na mapadali. Yung pipitas ng nyog para madala sa merkado. Pero siguro, yun ang problema. Nakita ko rin naman, nandiyan naman nakita ang sipag ng Samar nun. Na talaga namang hindi nagreklamo, kung anong dinatan, ginawa ng paraan para mapabuti. Siyempre, dapat nandiyan ang gobyerno na talagang tulungan kayo, mapagaan ang inyong buhay at mapaganda ang inyong buhay. Okay. Kanina po, baka napansin nyo, natawa ko nung sinabi ni Ben. No? Parang wala na yung national roads, yung provincial road, hindi rin nabanggit, yung municipal road, hindi rin nabanggit. Napunta ho tayo sa barangay road. Baka magtatanong kayo, ako tsaka si Mar natawa ng konti. Bakit to? Kasamahan ho namin si Ed Natura na alam kong congressman dati dito sa Samar. No, nung magkakasama ho kami first term, dumating yung panahon ng Pasko. Siyempre, ating mga barangay captain at saka council, kailangan natin mabati. Ako po, sabi ko, ang bigat pala nitong Pasko, nung first year kong congressman, 159 times 10 ang babatiin natin. No? Sa barangay council pa lang yon. Sabi ni Ed Natura sa akin, ganun ba problema mo? Sa akin kasi 500 plus yung aking barangay. Isipin nyo, 5,000 na tao obligado siyang batiin. At syempre yung bati, paano naman yun kung Christmas card, pakibasa na lang ng 10. Hindi ho pwede yun. So, ibig sabihin lang po nun, isipin nyo, 1 kilometer na lang bawat barangay. No, ang gawin natin, hindi ho ganun. Di ba, parang bawat barangay, sabi lang, hindi naman ganun kalaki yan. 500 kilometers na po yun. Doon sa isang distrito pa lang, na kay Ed Natura. Pero habang gumaganda ang ating ekonomiya, bakit hindi natin magagawa ng paraan mapalawak yung ating infrastruktura? Ngayon, magtatanong, paano natin gagawin yan? Next year, may butuhan eh. Di ba? Ako, hindi ko na pwede pagpatuloy ito, kaya hindi ko pwede sabihin sa inyo, tatapusin ko lahat yan. Meron na lang akong 8 buwan na titira. No? Kayo ang magsasabi, sino magtutuloy? Pagdating ng butuhan, palala ko lang sa inyo, pagdating ng butuhan, yung boto ko, ang bilang nun, isa rin. Kaya tayong lahat na boboto, tayo ang gagawa ng direksyon natin. No? At palagay ko naman, no, maraming mangangako, pero palagay ko, sa natapos ating paglilingkod sa inyong mahigit 5 taon, wala pa yata kaming pangakong napako. No? At huli-huli na lang ho ito, pasensya na kayo, medyo ginanahan tayo ng konti. Yung napansin ko lang ho yung oras, nasa ugto na tayo talaga eh. No? Sa totoo lang ho, yung makahiling lang ako sa inyo na baka pwede natin palakpakan yung mga membro ng kabinete. At sabihin ko muna sa inyo bakit. Babes, pakita mo nga yung laman ng iyong bag. Okay. Karamihan ng membro ng kabinete ko may dala-dalang crackers. No? Dahil katulad doon ito, ang schedule namin dapat nasa Maynila na kami, nakabalik kami.
So darating ko kami ng Maynila, mga 1:30 siguro. No? Magtatanghalian sila ng mga bandang 3:00. Tapos pagkatapos sila ng tanghalian ng 3:00, kailangan nakangiti sila. No? Ang punto lang ulo, no? Talaga naman kami, seryoso kami. Kapakanan namin, komportable kami, hindi. Komportable at kapakanan muna nung kapwa ang inuuna. Kaya dito, dahil pinapaalala ng kalihim na kalusugan, huwag naman yung masyado abusihin yung katawan nyo, lagyan naman ninyo maski papanong pandagdag sa memorize. No? Alam mo niya yung memorize, di ba? Ala-ala na lang yung rice. Kaya, memorize. Susoli ko lang muna kay Secretary Singson to, baka masubo ko pa. Ito na po yung pinaka-importanting pinaghirapan na naman namin ni Mel nung isang araw. Ha mga hinugugma kong nga mga samarnon, pag-orosa kita, tikadto, hitkahimo, hanaton mga hingyap, nga maupay nga kinabuhi, para hanaton nasug. Hanggang dito na lang po ko. Magandang tanghali po sa inyong lahat at maraming salamat po.